Magandang hapon ulit mga kamani. Mayroon tayong gagawin ulit na isang Lexus na GS 450 hybrid. Ang code niya ay P0C73 motor electronic coolant pump Acer A performance. Nandun yung kanyang cooling pa na water pump mga ano, yan, oh. Ngayon tinignan natin yung wiring diagram niya. Dito yung wiring diagram niya. Ito yung water pump, inverter water pump. Ito yun yung nasa ibaba. Yan. Mayroon siyang apat na wire, isang ground, signal, at saka isang positive supply. Ngayon ang ginawa na nila dito mga kamanoy, nagpalit na sila niyan, bago na yan, no? Pinalitan na nila yan ng bago. Ang sabi nila ganun pa rin daw ang problema. Ngayon pinipilit nila na mayroon daw isang water pump dito sa loob ng inverter. Sabi ko walang water pump dyan, circulation lang ang tubig dyan. Ngayon nung chinik ko siya, chinik ko tong apat na wire connection na to, buo lahat yung connection na yan. At ito, chinik ko rin itong supply, itong relay na to, ito yan. Andito rin yung nakalagay sa cover niya, oh. Yan, oh. Inverter water pump. At saka yung fuse niya, ito, inverter water pump. Chinik ko tong wire na to, galing sa ilalim papunta dito, buo. At yung supply dito, galing dito sa supply niyang fuse na ito, buo rin. Ngayon, nung tinanggal ko yung relay na ganito, nakita ko yung relay niya sa loob, sunog yung relay. Kaya ngayon pinalitan ko to ng relay. Ngayon napalitan ko na siya ng relay, nagkuha ko ng isang relay sa ibang sasakyan. Malalaman natin yan kung gumagana na yung water pump o hindi sa pamamagitan ng, kahit hindi umaandar yung sasakyan, sa pamamagitan lang ng active test. Nakalagay dito sa active test, oh. May active test dito para malaman natin kung gumagana siya o hindi. Ang sabi dito, yan, oh. Connect the test stream, sabi niya, power switch on. Tapos enter the following menus: powertrain, hybrid control, active test, but then activate the inverter water pump. Ngayon papakita ko sa inyo, i-active test natin yan. Ang sabi niya, while performing the inverter water pump active test, check inverter water pump revolution in the data list. Ang kailangan na specified condition, kailangan niya ay umabot siya ng 2,750 RPM to 6,000. Ibig sabihin nun, pag nag-active test tayo, lumagpas siya ng 2,750, ibig sabihin yung water pump gumagana na. Ang naging problema niya lang, pagka ganun, ito lang relay, malayo dun sa kanilang sinasabi na kung saan na sila pumunta. Ngayon, ang gagawin ko ngayon ay i-active test ko siya. Ngayon ito na, susubukan natin mga kamanay. Subukan natin siya. On muna natin. Ayan. Ngayon, buksan natin dito sa gamit nating scanner. Fifteen to 19 radar cruiser. Okay.
Yan. Punta tayo ngayon sa hybrid control. Okay. Tapos actuation test. Hanapin natin yung active inverter water pump. Yan. Okay. With monitoring para makita natin yung monitor natin sa water pump kung ilan yung RPM. Hanapin natin ngayon yung water pump. Water pump. Nasaan ka, water pump? Inverter temperature. Ito, inverter water pump revolution. Okay. Yan. Kailangan dyan lumagpas siya ng 2,000 RPM. At saka yung activate nya mag-on din yan. Yan o. On natin. Yan o. RPM nya 5,550. Ibig sabihin gumagana yung water pump natin. Op. Yan. Ayos mga kamanoy. Subukan natin i-start. Yan na mga kamanoy, umandar na siya. Ngayon, umaandar na siya. Titingnan natin ulit yung kanyang data list sa inverter. Data list ng water pump. Yan o. Yan o, naka-ready na yan mga kamanoy. Ngayon titingnan natin yung data stream ng para sa water pump inverter. Select all na natin. Yung water pump run duty nya is 62.500%. Hanapin natin ngayon yung kanyang water pump revolution. Yan o. Nakikita nyo mga kamanoy o. Water pump revolution 3,875 RPM. Yan yung RPM ng water pump para sa inverter. Yan, gumagana na siya mga kamanoy. Wala na rin yung kanyang code. Titingnan natin o, read fault code. Yan o, no DTC siya. Relay lang yung problema, nagpalit sila ng bagong water pump mga kamanoy.